sa balitaan sa RP karong adlaw, no. But however, mga higala, makauban gihapon nato to ang mga kauban sa technical, si Engineer Dodong Balatero, Engineer Obed Ibarrio, si GIP Aladentina, and Vince Tesoro. Dito sa transmitter, kauban na sab nato si Engineer Emil Jumala. Kini inyong higala, Dam Sabdani Jumala, in behalf sa inyong regular host na si Kate Lau, mag-uban kaninyo hangtod unyang alas 9:55 sa buntag, inshallah. And of course, ato ang newscast after that ng higala, na matabangan ko ninyo. Anyway, mag-newscast gihapon taon yung taon-taon. But anyway, balik ta mga higala sa ato ang mga bisita karong adlaw. Of course, gipanguluhan ni Chief Sammy Buwat sa kining ato ang Cultural Affairs Division sa NCMF. Si Attorney Famida Viruar, of course, si Chief Norhaida Lumaan, and of course, si Attorney Cheryl Limbing. So, all of this, mga higala, ato ang pagpadayon sa ato ang mga gisgutan kaganina. And today, mga higala, sa maong episode, ato na pong dalikyatan kining mahitungod sa caravan. No? Importante po kayo ni because daghan-daghan po mga higala nga mga impormasyon ang dapat na matun-an po natin diri, no? Ang Muslim Community Servicio Caravan. So, kini siya to assess gitawag nato ng accessibility of government services and partnership opportunities, no? So, ang ato ang una, no, nga discussion niya mao ni, but however para sa second portion sa ato ang programa, ato asang tagaan og kahigayunan itong mga bisita, no, nga mo hatag pagbalik sa ilang mga opening statements. Sir Sammy? Okay, so again, Assalamualaikum. Ang kalinaw mana kaninyo, no? From balitaan, yan na may karon sa Katilingban. Yes, sa because RP. Yes, because ang ato ang topic po is more on Katilingban community. Okay, so again, Assalamualaikum. Ang buntag. Yes, Attorney Cheryl. Alright, good morning again. So, ang Katilingban sa RP, this is the proper po na kumbaga signal for us to be here kay this time around, nakafocus ka sa communities. Yes. Kaya most conservation ka. Yeah. Okay. And of course, si Ma'am Pam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning ulit. Ako po si Attorney Pam Viruar ng East Philippine Institution Division. We are thankful po, ma'am, for inviting us here para tumaan namin mga activities ng NCMF. Okay. And of course, Ma'am Norhaida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabuhay sa tanan. Po ang Katilingban o pinag-servisyon na mo ang physical ng Katilingban dahil mo sa mga communities ng Katilingban. So basic kaya akong question karon, ma'am, no? This is more on the civil registration, no? Sa ato ang kay matud pa nila nga like me, no, gina-question ko nila siya katong nag-eskwela ka ba naa ba kay birth certificate nako wala jud. Oo, late registration ko actually. I don't know kung parehas experience no sa mubas. But yun, siya nga so siya na kay mga ginapang correct. Nako wala na kung unsa tong ako ang entry sa school, no, mga entries na nasa school. Mo na to akong gisunod. Kay itambagan ko actually adto because I was supposed to include the second name na ko because ang na-register naman ko dito is Delma lang, so nawala tong Dam. Oo, so sa late registration na ako, supposedly pasok na ako, so itambagan lang ko sa ako ang katong head sa LCR, siya nga, Ma'am Dam, opera ka nang ibutang nimo, but however, in case na kay mga transaction outside the country or magamit maka passport nimo, so diha ka magka-problema because lahi ang entry sa mong school, lahi po ng pangalan ko nimo, so it has to go to the court kasi mag-ilis ka or magdugang ka, no? So nako sige na lang, ay na lang yun, no? So ana siya, no, mga higala. But anyway, since kaning ato ang hisgutan karon, usually, actually, dili man siya problema lang sa ato ang mga kamusliman. Yes. Way back then, wala man yun tayo mga birth certificate, no? Kay mga anak naman ta sa kanang balay, no? With the kumadrona, with all that, no? So, wala may mga proper documentation. So, kini ato problema nga nadala din hapon nato karon. And some of us hesitate to give their information, muraging anak, kaya syempre, kinahanglan man dito, yung pila ka imong anak, kita imong mama, kita imong papa, no age, muraging anak. So, a basic question sa atong civil registration issues encountered sa ato ang mga Muslim communities in Davao Region. Unsa ang usually ma-encounter nato nga problema, ma'am, sa atong Muslim community? Ma'am Norhaida.
So, daghan ang mga challenges ko na ito mga nata sa grounds, yan din sa global civilization. Ingon sila na layo daw mag-adto sa kanang kung ang sa tamang PSA. Layo daw nga magastos. So, naingon mi nga, maogani nga, ipaduol na mo ang servisyo, diri sa inyo ha. Mauna nga, dapat mangipitan mo dito na mag-participate rin sa global civil registration. Dahil kini, wala na may pamasabi. Naano mo siya dili. O kato siya nga, na ano nga, makatabang ko siya kaalo. Nagusag sa ako, ang akong kuhan is date registration for akong birth certificate, date registration akong marriage. Una, ang akong mga anak, isituit na akong nga maka-register with sila. Pero, na-found out na akong dagang po dahil ko mga paryente, nga usahay ka lang, uy, mga anak na sila. Yes. Wala sila marriage contract na magsulod sila sa hospital. Kailangan man din nila ang marriage contract na para iyang anak, mag-apelido silang amahan. So, mo na usahay ang mo ato sa among opisina, maingon nga, yung mga anak ko, pero wala ni marriage contract. Ang opisina, mo to, naghahatag lang ni og ka ng affidavit, asa na siya, certification. At least na, ma-honor lang sila, karoon na lang, pero, the reminders na, pwede, magpa-register mo sa inyong marriage. Kung ay yung anak karon, ipa-register mo ang birth certificates. Mo ang among ginahin mo karon. So karon sa mobile registration na kasunod na siya sa among Muslim community service caravan na naadid ko, napasok na tanan o ang tanang mga agency na among naimbita, naghahatag sila po ng mga service sa ilang opisina. So, with that, no, since mo na ang mga challenges na naatubang sa NPNF, sa mga community, unsa ang ato ang advice, no, sa ato ang, especially katong mga na ay hesitation nga magkuha og kaning mga documentation, no? Paunsa na to sila matabangan na to make this easy for them. Kasi usually manggod ang mga ingana ang kahasol, no, kakapoy mo adto dito sa usa ka agency kay para na lang pud makompleto tong tanan sa with birth certificate o marriage certificate nga ingon nimo, no. Ug paunsa nato sila ma-convince na importante ni siya because some of those mga Muslim ay diri naman ko aram ko gamitan ana, no. So wa sila nakahibalo sa mga lain pa mga kining mga benefits ana. Yes, ma'am. Naami mga lectures kung sa may advantages, disadvantages na makakuha ka og birth certificates, o ganang marriage certificates, o gatong death certificate. Example, ang death certificate, kung halimbawa naamoy mga luna na magbahin-bahin mo, dapat ipakita ang death certificate sa inyong amahan na, anak di ay ka, anak siya. Halimbawa, marriage contract, kailangan mo na siya, kaya halimbawa mo ato sa abroad, mag-hajj, importante kayo mag-hajj na doon na kay marriage contract or birth certificate, marriage contract, dahil na para sa mga babae, o birth certificate para sa kanan. Dahil na karoon nakapit ang hajj registration, importante kayo na siya. So, kado siya, I know, importante dahil na siya birth certificate, marriage contract, mo siya isa ang makakonvince sa ilaha na magbuha ang mga dokumento. Kung mga bata na mag-eskwela, labinog hati kang enrollment, pinahantang sa alin na siya tayo. Karoon, hindi ma-enroll in mga anak kung wala siya. Oo, pero naapoy ka ng ikunta na ingon sila ma'am. Like for example naman tayo balaod yun. Karon lang, actually bago lang. Nga si babae, pwede na ma-maintain niya iyang family name, no? Yes. So, pwede na siya dili magdala sa family name sa iyang bana. So, mao po na yung, dili naman, okay naman po, pwede naman po mag-change ang family name. Pero sa mga bata, need kaayo nga madala to. O sa ato pa, actually, ang kalahian lang sa ato, pero wala ni nato na, I don't know, wala ni nato siya na-implement. Like yung dalaon nato ang family name sa pangalan sa tong papa. No, dili tong apelyido. So, ingana, wala mo kanang kumbaga, ingana po na information as to what is the kuan talaga, what is the right way na kung sa imong apelyido. Like sa ato sa mga Muslim, no? Like kung pangalan na ni Sir Sammy, si Sammy. Yeah. So yung kayang anak dili po nabuhat kay Sammy po. O kung sa Muslim ato o ana, di ba? Oo, bin Sammy. So
anak ni Sami, ana siya. Kay kung imuha siyang i-interpret gyud or kung imuha siyang tagaan o kani interpretation. Bot pasabot kini siya anak ni ano, no? Murag nga ang gilatoa. So kung kita babayi, nag-apelyido ta sa apelyido sa kumbana, may una siya nga si Attorney Pham anak sa iyang hugangan. Di ba? Murag nga na, Yes. di ba? So anyway, so that's part of siguro nga kanang atong educating our children, no? Bahin ana. Of course na atay national laws, but at the same time we have to also be educated on our own laws. Yes, Ma'am Haida. So, kung sa akong trabaho ko na, kung nauso ko na siya kanina ito, hindi na ako nilipod ko mag-share sa akong family din. Okay. Anyway, Mhm. sa mga bagong kasal, nakabalo na sila nga balaod. Usually, hindi na sila nag-change. Pero, ang ginagawa nila is, ang ilang status, married din yung status nila. Pero, hindi sila nag-change sa ilang family name. Pero, ang doon sa marriage contract, dito naka-explain na married sila. Pero, importante na niya kung siya nga marriage contract, ay para po sa mga bata. Actually, di mo na siya mag-conflict sa needs sa marriage contract o sa paggamit sa imuhang maiden name. Sa babae ha. But allowed na siya sa atong balaod, no? But kinahanglan gyapon kag na marriage contract to prove na married ka sa imong bana. No? So yung nana siya na recognize mo na gitugutan na bisan pa gani ang paggamit sa apelyido nga usually ang atong nandan is apelyido sa ngalan sa amahan, gitugutan gyapon na siya. But for purposes of kana bitawng ma-identify nimo ang imuhang kuan kay ang uban wala na tong ginagamit ang pangalan sa amahan isip apelyido. Mawala man kasi imong family tree. Yes, later on, no? Oh, Anyway, especially ang babae. yes. Anyway, diri sa Islam nga perspective is mas kadto siya ang pinaka proper ang dili paggamit sa apelyido sa bana. Tungod kay kadto lagi. Mura igsuon na mo sa imuhang bana. Which is Yes. not Kay anak na po kasi ang anak ko sa iyang amahan. But ang actual practice na to is more or less for purposes lang nga identify kani ang magudta sa nasod nga kanabitong more on anyway wala man kayo na siya minority ang Muslim. wala man kayo na siya bearing dito sa no? Sa mga anak ako ang akong mga anak pa na ginaisam odo nay apelyido gihimong duha ka pangalan hangtod karon nakiri over sa akong mga apo na aga po yung mga akong mga apo ito akong mga apo nag-organize na sila og sub squad wala ko nahimo. Okay. So yun na siya sa civil registration ang atong ginahimo is atong ipahibalo na siya nganong nga kinahanglan man ang marriage contract so daghang rason nga kinahanglan na yung marriage contract ang tao. Gani ang ubang nga mga Muslim nga lalaki magkuha daw advance ng marriage contract. Joke lang na. Sa among mga pagpasabot sa mga community dito sa atong mga engagement is nausot to sa una late registration sa marriage, late registration sa birth. So God with those days. So pagkakaroon inig panganak niyo iparehistro na. Later on, dili na late, no? Dili na late. Yang marriage niyo iparehistro. So mga Muslim nga lalaki ay magkaguol kay up to 4 dawaton na siya sa local civil registrar, no? Ang dili lang pwede ma-advance ang death certificate. No? Okay na akong kanunay sa mga invited bitaw ko sa mga kasasapo ang mga pag-umangkon maraging anak no. Usually ang topic sa imam kanang mga asawa ko pa kanang pati si Sir Sammy mo pud na. Sige ato nang klarohon. Sa Islam gitugutan ang pag-asawa hangtod sa gitugutan. But wala gisugo. It's still optional. May kuan man kay good ang kuan diha kana bitaw ang requirements ang gingon is marry out of women of your choice 2 nagsugod 2 up to 4 provided you can deal with them justly and fairly mo ti pinakalisod but if you're afraid to commit sin meaning you cannot deal with them just magud ang kuan fair you better marry only one. So unsa ang general rule? Only one. Nag-isip pa sila Only one. Diba? Actually mo na ang daily. Actually kani siya bisag ka na nahimo na to kanang ko abitaw no light na moments na to.
Pero actually, this is very, very significant in the community. Oo. Kasi this topic usually ginahimo sa kanang mga wala kay nakasabot bitaw sa mga kanang legal. Kami yung legal because that's Quran, that's legal no sa ato because mo man atong ginasunod. No wala man tay constitution kung dili mauna Yes. sa mga Muslim no. So, maingon gani tag kanang kuan, isa din ilang pangutanon. I don't know kung naka-experience mo ha. Pag naagani kay kanang kuan kanang mga kauban nga mga non-Muslim no. Maingon lang sila nga kanang magkana na atay mga conversation. So kako sa inyo lagi no kuan gyud pwede di ko mag-asawa bukat. Ana dayon no murag naa day si kanang kahadlok no muraging ana. So actually murag mao na ang ilahang gusto nga hibaw-an lang. And mao lagi to akong giingon kaganina misunderstanding because some of our male no nga Muslim male naa sila yung mga ginahimo which is opposed sa katong kuan sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam no. Nga dili siya mao ang ilahang ginagawa. That's why nahimo sila murag ginasundan sa mga laing ano nga sige magpa Muslim na lang ta kay para naatay upat ka Muslim ay upat ka asawa di ba like that no so nahimo siyang murag kataw-anan na noon no di ba pero dapat ipasabot man gyud masabtan lang po no kay iban ingon siya nga sunna man gud na sunna lagi pero daghang pang sunna wa imo gihimo nganong katumuin na sunna ang imong susundon okay so yun na siya nga mga rason and this is also we talk about justice yeah so that's peace kung mayroon tag justice there must be peace. Ano mo guna? Ang purpose sa marriage is para makabuo ka og pamilya. Sa imong pamilya na di ang harmonious nga relationship. So, kung pagpangasawa nimo og more than one, maguba ang imong pamilya, it defeats the purpose of having a family. Di ba? Take it from me. Kasi usually ang ano naman nganong ing ana manggod no nataganta because wala tay kapasidad no nga mulabaw sa atong labang makagagahom no. Yes. So kung siya nag-ingon, that's better for us no. Parang so kanang usually manggod like daghan na kaayog mga anak no di mo gani mo parehistro sa kuan kaysa kalisod na sa kanang kwarta no wala na ikapamasahe ana-ana unya daghan kaayog kanang mga anak napasagdaan na walay bisag late registration wala marriage certificate wala may di ba po na sila nga kanang mga anak dili makita nagbuhi ana ang Allah may nagbuhi ana so murag nawala na sa agi no nawala na sa agi mga scapegoat na mga rason lang na siya which is not dapat siya dili siya dapat dili siya dapat balik kita sa teaching sa Islam ang teaching sa Islam ato ang sundon alang sa mga Muslim is dili kita mahimong dili bitaw tong gaya lang, suon lang, kay kato siya daghang mag-asawa po daghan. Pero wala nimo tumana ang tanan mo kung gisugo is do na siya corresponding nga patakaran requirements para nga magiging successful ka tumana to siya. Ang polygamy marrying more than one is gitugot na siya pero do na siya dako kayo nga kana bitawng kaakuhan sa tawo nga moapil ni ana. So kato lagi kato ingon nato nga if you afraid to commit sin, you better marry only one. So atong kanon sa marriage contract ug yun ana, that's why usa sa mga gihimo karon sa NCMF in partnership with the PSA and the local civil registrar unsaon nga ang atong mga Muslim marriage solemnizing officers makakuha og krasam katong certificate of authority and registration to solemnize marriage. So mo na karon no para sigurado nga ang local civil registrar ang katong mga solemnizing officers para ma-minimize pud tong mga mga solemnizing pag-solemnize nga dili man ingon nga unauthorized kay ang sa Islam is broad man kayo pero for purposes kinahanglan nga doon na siya krasam ang katong solemnizing officer. Usa na karon sa mga gitutukan po sa NCMF, gani renewable na siya every 3 years. Ang katong mga solemnizing officers nato, gani ato nang na-organize ang Davao Region Association of Muslim Solemnizing Officers, DAMSO, para sila pod mismo makabaton og ilahang kaugalingon ba nga internal rules as to the proper dressing sa mga mag-solemnize sa suot nila no as to solemnization fee pareha sila ingon na ang ato ang as far as civil registration is concerned. Okay, so ato ang balikan unyang taud-taud no mangutana gihapon ta sa mga
challenges, no, because gawas sa katong kuha mo ni kaning especially sa mga kamusliman, no, kinahanglan yun ang dugang impormasyon. Yes. Dugang impormasyon yun, and para ma-convince sila nga kana siya ang buhaton. But before that, manghigala balik sa ta sa atong master control alang sa mga pahinungdan.